Legislation is always years behind technology. And the reason is, generally, legislators do not immediately understand technology. Meron medyo techie na nakakaintindi, pero karamihan hindi. So, what will you legislate? What's the best way for the Philippines to take full advantage, to maximize the use of AI? The other side of the equation is, what are the things na kailangan bantayan natin? Ayan na, yung mga fake news, yung mga misinformation, yung mga disinformation, etc., etc. Kasalukuyang pinag-aaralan ngayon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulong sa batas para sa mas malawakang benepisyong hatid ng Artificial Intelligence o AI para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, marami umanong posibilidad na mapakinabangan ng AI sa bansa, maging sa sektor ng edukasyon, infrastruktura at iba pa. Binigyang diin na rin niya ang importansya ng regulasyon sa paggamit ng AI laban sa paglaganap ng fake news at pagtaas ng kaso ng cyberbullying sa Pilipinas. Kaugnay nito, kamakailan lang ay nagsagawa ng nationwide survey ang Tangire at napag-alaman ang nakakabahalang harassment at bullying online. Ayon sa sinagawang survey, 7 sa kada 10 Pilipino ang nakaranas na ng pambubuli, kung saan nangingibabaw ang mga online platform, partikular ang Facebook na may 91%, TikTok na may 40% at Instagram naman na may 34%. Samantala, ang mga Pilipino ang pinakamalaking users ng internet, kaya naman ayon sa Pangulo, hindi pa rin maiwasan ang cyberbullying at cancel culture dahil maraming netizens ang nakaikot ang buhay sa online o social media lamang. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.